Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, August 20, 2025 at deads pa rin yung mga blue chips natin, 6,277.87 yung closing natin. So, 0%. Meron naman kahit papano, may 161.83 million net foreign buy dito sa market natin. Pero syempre, hindi natin masyadong ramdam yan kasi walang galawan masyado yung ating mga blue chips. Okay, so yung ibang stocks natin, naglaglagan kagaya ni Plus. So nag-drop siya ngayon kasi nga holiday tayo bukas so wala tayong trading day. So baka sharing na lang tayo by tomorrow na kung meron tayong naisip na magandang topic. So hindi ko pa nabuksan yung yung global market. So hindi ko makita kung up ba yung yung mga US market at saka yung crypto napansin ko pala medyo nagda-drop kanina. So baka magbabakasyon din yung mga cryptos natin kasi pa-drop na siya below 115K na yata ulit si crypto natin. Kagabi bumawi yung US no. Okay, so medyo may drop din pala yung yung US market natin kagabi. Okay, so yung ating mga trending stocks, so hindi maganda yung galaw. Nang alaga natin si Plus, nag-profit taking muna siya, negative 5.5%. Ayan, so may negative news kasi kanina So ang sabi, after ma-implement na yung BSP yung controls dun sa mga e-wallets, 50% na lang daw yung yung parang nagpapasok siguro ng funds sa mga ah, online gamings natin na stocks. Ayan. So mainit ngayon. Pero hindi naman masyadong malakas yung drop, no? Parang normal lang sa kanya. Yung negative 5.5%. Ayan. Silipin natin yung price action ulit. Nakakulong siya sa triangle pattern ulit. Tapos si Converge, ayan. So gumalaw siya parang si San Miguel Corporation. So yun. Kung nakabili kayo kahapon, congrats. Kasi nagkap to ng halos umabot to ng more than 6% kanina, di ba? So nag-close siya is 4.43% and negative 24.76 million net foreign sell. Ewan ko lang next week kung may follow-up to kasi net sell yung lumabas sa kanya. Next week or rather Friday, no? May trading tayo ng Friday. Tapos si OGP, kailangan ipit yung Friday. Si OGP, ayan. So, nag-profit taking na siya. So, buti nag-bounce nung closing pa kasi nag-drop to ng more than 4% sa opening. So, negative 2.49%. So, meron naman siya binigay na more than 3% na dividends doon sa mga holders natin na stocks, ng stocks kasi ex-date niya kasi for today. So, meron siya 306.52K net foreign buy and then si Now, ayan, binabas natin kahapon, nag-bounce tuloy. So, nag-up siya ng 7.5% zero net foreign buy. So, yung ano ba yung law na pinag-usapan? Hindi ko pa rin mag-gets eh. Pag binabasa ko lang yung yung konektadong Pinoy na so ano epekto sa mga sa mga dito sa mga telcos natin kasi sila yung inaano di ba si Now, si Converge, kaya daw nag-drop si Converge dahil doon tapos si dito hindi naman masyadong gumalaw yung mga telcos natin. Okay. So anyway, tignan natin yung price action tapos si PHA another good day sa kanya. Pabalik na yata dun sa peak niya, 7.42%. So malakas din. Malakas yung galaw. So negative 38.5K net foreign sell and then naglagay tayo ng isa. Pero mining pala yung tinamaan sa sa market natin. Malakas yung drop. Pero ito si PX. So nagba-bounce. Alam ko si PX nagba-bounce din eh. Baka si Nika at FNI yung nag-drop 3.93% and meron siyang 3.4 million net foreign buy. Okay? So, medyo matamlay yung majority ng markets natin dahil nga sa upcoming na trading off natin bukas. Ayan, so disclaimer ulit sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po. So, wag mong gagamitin ito as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks kasi meron nga pong risk na involved sa market, due diligence na lang po kung ano stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel na subscribe ka lang para updated ka sa mga reviews natin or kung gusto mo join ka dito sa trading community naman natin para makita mo yung mga stocks na binibili natin. And then follow mo isa man nakasubscribe, check mo na lang po yung ating trending stocks review, mga sample reviews sa market, profit or loss, mga sample trades sa market,
Indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, plus PSE, stock market, basic learning sa market. So aral na lang tayo kapag walang trade sa Philippine markets. And then, follow mo din po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto ko to para sa mga play to earn games. So, meron tayong nire-review ng isang video. So, siguro yun na lang out natin bukas. Tapos, sa social media, Facebook account na Palabi Trader or dito sa Facebook page, pili ka na lang po para updated ka sa mga posts. Buti yung mga articles natin sa local market. So, tingin tayo sa summary ngayon dito sa Twitter natin. Okay, walang trading bukas ha. So, August 22 na ulit yung resume ng trading sa Philippine market. So, 6,277.87 yung closing natin. So, medyo mahina pa rin yan. Dito muna tayo sa summary ng market. Okay. So, meron tayong net foreign buy kahit paano dito sa market natin is nag-up tayo, meron tayo net foreign buy ng 161.83 million. Kaya lang, merong mga lumagapak na mga stocks dito sa mining, ayan o, negative 1.64% at saka holding firms, negative 1.57%. So, maagang bakasyon yata. Tapos si property, nag-up 0.53 at saka namayagpag si services natin nag-up ng 1.65%. So, tignan natin yung mga gumalaw. Okay. So plus, ayan, yung second day sa blue chips, nag-drop 5.5%, inila yung market. CNPF, minus 4.5, San Miguel, drop ulit si San Miguel na minus 3.26%. So nagpapasakay ulit si San Miguel. JT Cap, minus 2.96, GGS, minus 2%, and SM, minus 1.76%. So panalo si Converge, nag-up ng 4.43%, ICT 3.12%, Jollibee 2.18%, LTG 1.89%, and then si Ali 1.73%. Okay? So yun yung galawan ng mga big caps dito sa market. So sabi ni Ma'am April, so para ma-disperse yung volume ni Plus sa mga online gaming. So hopefully the drop in volume of online gaming is sustainable and will help boost consumer spending on essentials. Nga naman kasi mukhang maapekto yung mga earnings ng online gaming stocks. Online gambling transactions down 50% since e-wallets ban. Pero dapat ambinan yung mga di ba? Mga illegal. Okay. So anyway, nangyari na. So foreign funds bought AUB, East West, PSC, AP, CNPF, DNL, GSMI, Aboitiz, Costco, GGS, Ali, RCR, ATI, ICT Mac, STI, Bloom, PHR, Pure Gold, 7, OGP, at saka si PX. Ayan, yan yung mga binili. Ito naman yung mga binenta, BDO, BPI, China Bank. Medyo nahirapan yung mga banks talaga. Metrobank, ASN, FGen, Meralco, Manila Water, RFM, ACAJ, DMC, ARIT, CPG, MEG, Emirates, Globetel, Converge dito, Cebu Plus, Robinsons Retail, SSI, Wilcon, at saka si Nickel. Okay? So, yun yung mga binenta. Tapos, ano ba yung mga balita? Cebu, year-to-date passenger reach 16 million, so 17.6% year-over-year. Robinson Land, Q2, office demand resilient, led by BPO sector activity. Tapos si Security Bank is nag-open ng kanyang 357th branch in Cadiz City, Negros Occidental. Pure Gold plans 8 new stores in 2025. Ayan. So, ganda ng galaw ni Pure Gold. Bloomberry targets rapid growth in international online casino. Pagcor, online gaming transactions, ayan, ito yung negative news kanina, down 50% after BSP directive. Okay, so Double Dragon, may bago siyang hotel. EI backlog rises 40%, 7. Plans to open 250 to 280 more 7-Eleven stores. Nung alas 12, verde pa tayo, no? Kasi si Plus nasa negative 3.5 lang siya. Okay. GGS talagang nanghina. Ayan, Ali yung gumalo kanina. So, nag-drop din yata. And then, holiday. So, bakasyon muna. At yung summary natin kagabi sa US market. Ayan. So, nag-drop pala siya. Ayan, malakas yung drop.
Ayan, yun lang, yung mga na-post ko. So, konti lang. Tapos, okay, patalastas ulit yung ating Patreon channel. So, double check mo na lang ha. So, habang palapit na naman yung katapusan, kung gusto mo ng guide sa trading sa market, sali ka lang po dito sa Patreon group natin. Okay, so punta tayo dito sa galawan ulit ng PSE market. So, super sideways, ayaw na gumalaw. Nagbabakasyon na yata yung mga traders natin. Okay, hopefully hindi mabasag yung 8,200 na support. Kaya lang, sobrang tamlay pa rin ng ng blue chips natin. Tagal na no, since sideways to. Since February. So more than half a year hindi gumagalaw yung mga blue chips natin. Okay, so bearish yung indicator niya. So 6,277.87, 0% and 161.83 million net foreign buy. Okay? So, ito yung mga gumalaw for today. So, now, nauna. Ayun, nag-bounce. 7.5% PHA. 7% din ba? Kung bubunin niya itong 0.29 o 0.3. Converge. So, bounce 4.43. Hopefully, meron by Friday ulit. PNB, 4.03%. Ayan, finally, nag-bounce sa support. Tapos, yung may volume, ICT. Ito si ICT, parang pure gold lang yung galawan, no? Diretso din, no? So, 3.12%. Tapos, OX. Okay, pangit ng chart. 2.56%. Tapos, Ali. Ay, nag-up pa rin pala siya, no? Kahit konti. 1.73%. Okay. So, sa losers, si Plus, nanguna. Okay, nangain ng gains, negative 5.5%. Tapos si CNPF, isa ding candidate to sa bounce, minus 4.53%. Nickel, okay, malakas pala yung drop. Minus 4.48%. Tapos si Wilcon, minus 3.93%. Papunta na sa oversold lahat ng stocks natin. Lepanto, minus 3.68%. Okay, so mas marami yung nag-drop na stocks for today's trading. So, silip tayo sa global markets. Okay, mapula pa rin yung pinapakita ng futures. So, S&P, negative 0.14. Dow Futures, negative 0.17. And Nasdaq, negative 0.17%. Okay, so Europe stocks mix, may mga laglag, and then Asian stocks mix. O mas marami yung nalaglag, mas marami yung red dito sa Asian stocks din. Okay, so sumunod lang sa galawan ng US market natin. Okay, so berde yung chart ng crypto pero laglag. Ayan. So laglagan ngayon, ADA nag-drop na 8% and kinain na yung mga gains. Bitcoin, balik 113K. So negative 1%. Ethereum, 4.24K, 22. XRP, 2.89. BNB, 831. Sol, 181. Tapos si TRX is 0.35. Dodge, 0.21. Okay. So maraming laglagan ngayon dito sa cryptos natin. Okay? So balik tayo dito. Tamlay yung yung mga stocks natin na alaga. Pero kung natsamba mo si Now at saka si PHA, yeah, maganda yung end of the our holiday para bukas sa holiday natin. Okay? So tignan natin yung mga trending stocks. Okay, so based dito sa galaw ni Plus, nag-drop nga po siya ng negative 5.5%. Okay, so may negative news pa bago magsara yung yung market natin. So 28.35 yung closing price. Nagre-resist yung 30 pesos natin and meron siyang 69.31 million net foreign sell. Kala ko okay na kapon kasi nag-bounce sa MA20. So ngayon, kulong ba ulit tayo sa sa loob? Parang kulong ulit sa loob si plus natin. Ayan, so mukhang malakas yung epekto ng negative news na yun kasi 50% na lang ng kikitain ba niya for the coming few quarters kasi kalahati na lang daw. So tingnan natin baka yun yung isa sa mga negative catalyst natin. Pero syempre yung usapan na ban para dito kay Plus is wala na, di ba? Kasi may bagong draft na rules nga para sa kanya mga online gaming sa mga wallets naman. Okay? So, tignan na lang natin next week. Balik ulit tayo dito sa loob ng triangle, ascending triangle formation natin sa kanya.
Okay, hopefully higher low. Pero meron din kasi lower high na pinapakita si Plus. Ayan. So based sa price action niya, nauntog dito yung RSI natin sa 50. Pero yung MACD formation niya is bullish pa rin naman tong si Plus natin. Okay? So mga ka-Plus, antay na lang ulit tayo by next week or rather Friday. Next, Converge. Okay, dapat pala lumipat ako dito. Pagkabenta kay San Miguel Corporation. Ayan, nagsawa na rin sa kabibenta. So, yun na pala yung bottom niya yung kahapon. Inaantay ko to sa 18, mga 18 na RSI kasi meron siya peak o bottom dito last time. Umabot siya ng mga 17, 18. So anyway, congrats doon sa malalakas yung loob kasi solid din yung candle niya, no? Parang si San Miguel nung bago siya mag-bounce, silipin natin na San Miguel Corporation. Okay, may konting weak na nilabas pero solid pa rin yung falling knife pa rin yung price action niya. Okay, so tingnan natin. Hopefully, kagaya ni San Miguel Corporation, may few days pa na rebound bago natin makita kung downtrend ba talaga si Converge o inaantay lang yung results ng sinasabi nila na konektadong Pinoy. Tama ba? Hindi ko magets yung pasensya na, hindi ko binasa ng buo yung mga news. Pero yun lang yung sinasabi doon sa mga chat sa Instagrams natin. Ayan, magpapas daw into law. So ano yung epekto dito sa mga telco stocks natin? Kasi parang nagki-create siya ng kasi parang selected yata kasi yung pagkakaintindi ko selected yung mga internet na o telcos na location. So yung mga nasa probinsya, hindi nabibigyan masyado ng signal siguro o wala silang mga towers doon. So para sa lahat dapat yung network. Kaya so ewan ko kung ano yung epekto nito sa mga stocks natin. So nag-up siya, mabot kanina 6%, pero nag-close is 4.43%. At then nag-close sa 14.62. Hopefully, mabot naman siya dito sa taas ng trend natin bago siya magkaroon ng pullback. Kasi may pinapakita siyang trend kahit pa paano last time bago siya nagkaroon ng malalakas na buhos. Ayan, MA9 yung pinaka-resistance area niya. No? Okay, so yan muna, titignan natin yung trend. So ito yung pinaka-resistance, 15.8. O, lagyan natin ng drawing para meron tayong guide. Maganda, makabalik siya dito sa trend. Kahit downtrend siya, at least pag nandito, may bala pa siya na ilang araw bago siya bumagsak, talagang pabagsak yung kanyang pinaka-price action. So below pa rin siya ng RSI 30, 29.72. Okay, so pabagsak yung yung pinaka indicators ng RSI at saka MACD formation. So technical bounce yung nakita natin na galaw. Kailang malakas yung nyo, net foreign sale 74.76 million. Okay, so yun na lang muna. Tingin ko meron pa naman eh. Few days pa siguro to. Next, OGP. So, lumabas na ako dito maaga nung nakaraan. At buti bumawi siya, no? Kasi nag-drop siya is, ilan ba? 4 point, estimate lang. 4.04% yung pinakamababa niya kanina. Ayan. So, tingnan na lang natin for the coming few days kung maghanap pa rin ng support si OGP or i-close the gap na ba niya kaagad yung pinaka-price action natin. Saan yung support natin dito? Kasi parang, okay, parang kung medyo bearish ka, parang broken kasi yung trend sa MA9. Kaya naghanap ako ng support pero wala akong makitang technical support dito sa So MA20 na lang titignan ko sa kanya. Kung meron pa rin buhos So hopefully mag-close the gap. Ewan ko kung gaano katagal yan. Siguro hindi pa naman sa Friday, no? Swerte kapag nag-close the gap sa Friday, may additional 3% ka na kaagad kay OGP natin. Okay? So yung ating RSI, although nag-drop, bullish pa rin naman. Magkano nga ba ulit yung dividends? Okay, meron na tayo letter D. 3.67%. Panalo kasi 2.49% yung yung closing price na 18.82. So net foreign buy 306.57K. Ayan, medyo bumalik ko ng konti yung mga indicators kasama yung MACD pero uptrend pa rin yung pinakabuong picture niya. Ayan, tumatiming na lang ako pero gusto ko yung trend ni OGP kasi uptrend yung pinaka-big picture naman niya. Okay, next. Mga Noranians, ayan. So, pinabas ko to kapon kasi sabi ko napaka-risky. Kasi clinose niya, di ba? And then, ang prediction ko sa kanya, kung magkaroon ng buhusan, baka daragin pa niya below na support dito sa 0.7.
0.39 o 0.4 na pinaka-support niya. Pero lumaban naman siya kanina. Kaya lang, nauntog pa rin siya ng konti. Ayan. So, naging ano niya, pinaka-support is MA9. Ayan. So, tignan natin. May ano naman siya, may trend kahit pa paano. So, nagkaroon siya ng bounce dito sa MA100. Ayan. Okay pa yung RSI. So, nag-bullish ulit siya. Tumaas. And then, yung MACD formation natin is pataas din siya. Okay? So, tingnan natin na next week, walang foreigners, locals lang. So, 0.3 yung closing and 7.5%. Laki na rin yan. Kung na-timingan mo yung long red candle natin sa kanya kahapon. Next, yung kanyang kasabayan, si PHA, yung ating pusit. Ginagalaw talaga yung mga penny stocks. So, on the way siya, no? On the way siya ulit dito sa bandang taas. So, ito na lang. Tignan natin sa kanya. Ito yung kanyang pinaka-big trend. Ayan. So, kung masusunod yan, masusunod yung price action, nandito yung ano niya, 0.3, yung pinaka-main na resistance. Parang gusto siyang although sa earnings, lugi ito, di ba? Lugi naman sa earnings si yung annual niya okay last time. Pero first quarter, second quarter is lugi pa rin naman. Okay. Anyway, may volume kasi. So, nag-close siya is up ng 7.42%. Ba't ang taas ng ng resistance? Kasi dito yung resistance niya last time. So, 0.2460 and 38.5K net foreign sell. Ayan. So, pa-recover na yung itsura ng MACD formation natin. And then lastly, CPX. Sino ba yung nag-drop? Saglit Nickel. Okay, nag-drop si Nickel. Ayun, nangangamoy. Pasundo kay Nickel. FNI. Ito yung makiap kapon. O, nag-pullback din. Okay na, hindi nila yung mga gains nila kapon. Okay, so anyway, ang umakyat si APX. Diba? Nag-drop din pala sa APX. Okay. APX lang pala yung nagkaroon ng bounce for today's trading natin. Kasi nagkaroon siya ng breakout dito sa MA20. Ayan. Nag-double bottom yata. Sukatin natin ng konti. Tapos na yung niya, yung double bottom niya dito sa bandang baba. Earnings-wise, pangit pala, negative 20%. Anyway, may breakout yung price action niya. So, tignan lang natin by Friday kung may follow-up itong CPX. So, 3.93% up, 5.82 pesos ang closing, 3.4 net foreign buy. Resistance, malapit dito sa, lagay ko na sa MA 100 natin. So, hopefully, mag-retouch siya ulit and then bumalik siya dito sa channel na to. O best case scenario, balik sa 7, di ba? Para sa mga traders natin sa kanya. Okay? So, naka-recover ng konti yung RSI 52 and nag-start na mag-show ng good sign din yung ating MACD formation naman. Okay, so yun lang. Isang mabilisang review lang kasi medyo matamlay yung galaw ng ating market. So, check na lang natin ulit by Friday. Medyo ipit yung yung galaw sa Friday. Baka wala pa rin masyadong gumalaw ng mga big caps ulit na stocks natin. And then officially, next week, di ba, ghost month na sa yung inantay natin ng ghost month sa markets. Okay po, so pahinga na lang muna. Bukas, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Pick, Twitter, Patreon, sa mga gusto ng kahit sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas or Friday. Ayan. Happy holiday po sa Pilipinas.